May mga pagkakataon ba sa buhay ninyo na kahit mabuti ang ginagawa ninyo, parang may mali pa rin sinasabi ang iba tungkol sa inyo? May mga sandali ba na kahit tapat ka, na pagbibintangan ka pa rin? Ito kasi mismo ang pinagdadaanan ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. May mabigat na paratang laban kay Jesus. Sabi ng mga eskriba, may demonyo siya. Sa kapangyarihan ng dyablo, siya ay nagpapalayas ng mga demonyo. Isipin ninyo, ginagawa na ni Jesus ang kabutihan, nagpapagaling, nagpapalaya, nagbibigay pag-asa, pero imbes na magpasalamat ang iba, binansagan siya ng masama. At dito tayo na matatamaan. Dahil hindi ba ganito rin ang mundo ngayon? Kapag pinili mong maging tapat sa gitna ng madaya o pandaraya, sasabihin ng iba, pabida-bida naman. Kapag pinili mong magpatawad, sasabihin, mahina ka. Kapag pinili mong manindigan sa tama, sabihin, luma na yan. Pero malinaw ang sagot ni Jesus. Sabi niya, paanong mapapalayas ni Satanas? Si Satanas, kung ang isang kaharian ay laban sa sarili nito, hindi iyon magtatagal. Simple pero malalim. Hindi lahat ng hindi natin naiintindihan ay masama. Hindi lahat ng tahimik at mabuti ay kahina-hinala. Minsan, takot lang ang tao sa liwanag dahil nabubunyag ang dilim. Tapos, may mabigat na babala si Jesus, ang pagsalungat sa Espiritu Santo, ang pagtangging kilalanin ang kabutihang gawa ng Diyos bilang kabutihan. Kapag ang tama ay tinatawag mong mali at ang liwanag ay tinatawag mong dilim, yan ay panganib at kakaiba na yan. Hindi dahil ayaw magpatawad ng Diyos, kundi dahil isinara natin ang ating puso sa Kanyang liwanag. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili ulit. May pagkakataon ba na dahil sa galit, inggit o takot, minamasama natin ang mabuting ginagawa ng iba? May pagkakataon ba na ayaw nating magbago kaya mas madali na lang husgahan ang gumagawa ng tama? Ngayong araw, we remember Saints Timothy and Titus, mga alagad ni San Pablo. Hindi sila perpekto. Si Timoteo ay bata pa, minsan minamaliit. Si Titus naman, humarap sa mahihirap na komunidad at kritisismo. Pero anong ginagawa nila? Nanatili sila sa Espiritu ng Diyos. Hindi sila nagpatalo sa chismis. Hindi sila tumigil dahil sa panghuhusga. Naglingkod sila ng tapat, tahimik, at may tapang. Yan ang paanyaya sa atin ngayon, lalong-lalo na sa mundo na mayroon tayo ngayon. Sa pamilya, kapag ikaw ay pilit umiintindi, patuloy na magmahal kahit hindi napapansin. Sa trabaho, kapag pinili mong maging tapat kahit may kapalit. Sa simbahan at komunidad, kapag naglilingkod ka, hindi para sa papuri, kundi dahil mahal mo ang Diyos. Mga kapatid, hindi lahat ng tama ay palakpakan. Minsan, ang tama ay pinagdududahan. Minsan, ang tama ay pinaparatangan. Pero tandaan natin ito, kapag ang ginagawa mo ay nagmumula sa Espiritu ng Diyos, may kapayapaan sa puso, may kababaang loob, at may pag-ibig yan na tanda na mananatili tayo sa Espiritu ng Diyos. So bago tayo magpatuloy sa banal na misang ito, isang huling paanyaya para sa atin, na sa gitna ng ingay ng opinyon, piliin natin sana makinig sa Espiritu. Sa gitna ng panghuhusga, piliin sana nating maging tapat. At sa gitna ng kalituhan, piliin sana nating manatili sa kabutihan. Huwag sana, pero mas pipiliin nating makinig, mas pipiliin nating maging tapat, at mas pipiliin nating maging mabuti. Sa tulong ng Espiritu Santo at sa halimbawa ni na San Timoteo at San Tito, maging mga saksi nawa tayo ng liwanag, hindi sa salita lang, kundi sa buhay. Amen.